Pag-usapan pa natin ang mga pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, una muna bigyan muna natin ng kahulugan yung habeas corpus petition na inihain ni Kitty at Baste Duterte. Kasi diskumpiyado ang iba riyan, lalo't na ilabas na ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Yes, Pops J. Ito kasing writ na ito, legal process siya kung saan maaari mong i-challenge yung legality na pagkakadetain or even yung imprisonment ng isang tao. Pinoprotektahan nila nito yung unlawful or yung arbitrary incarceration o yung possible na kawalan ng due process. Kaya ito yung nakita nila na magandang petition na i-file kasi nga nakikita nila illegal arrest, illegal detainment yung ginawa doon kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kidnapping pangaraw? Yes, yun yung sinasabi. Bakit daw hindi nakasama si Kitty sa pag-file kanina? Nakalagay kasi sa petitioner si Kitty Duterte. Pero nung tinanong namin kumusta siya, kasi wala siya doon personally, ang sabi, nalulungkot daw sila, nasasaktan, and possibly parang may trauma raw na nakuha. Pero though hindi directly sinabi kung this has something to do sa absence niya kanina sa filing, pero yun ang sinabi sa atin ni Attorney Panelo. At Merymon, kahapon din may petisyon si dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa para maglabas ng TRO, pigilan ng SC ang pag-aresto sa kanya. May desisyon na ba riyan ang SC? Yes, Pops J. Kahapon ang nag-file din yan si Attorney Israelito Torion. And unfortunately, hindi nagtuloy kasi they failed to establish daw yung reason, yung bigat para magbigay ng TRO ang korte. So, walang TRO. And nung natanong din natin kanina kanila, Attorney Panelo, ano yung masasabi nila doon, kung disappointed ba sila. Kung disappointed daw sila, wala na raw silang magagawa dahil walang TRO. Pero same goes dito ngayon sa dalawang petition na final, papasok na rin siya, i-raffle na rin siya, and ine-expect ngayon ng panig ni Duterte, mabibigyan na raw ng oras at atensyon itong dalawang petisyon. At Merymon, bumiyahin na rin kanina papuntang The Hague si Vice President Sara Duterte. Anong balita sa iba pa niyang anak? Pops J, meron ng travel clearance na nakuha si Representative Paulo Pulong Duterte and inaprubuhan din ito ni House Speaker Martin Romualdez. So, nagkaroon siya ng approval na parang yung pagsunod niya sa the Netherlands between March 12 hanggang April 15 ay aprobado na. And nilinaw dito ni Representative Pulong Duterte, lahat daw ng expenses na related sa pagbiyahe niya pa the Netherlands, personal niya raw na sasagutin, Pops J. Okay. Bukod ka na, Congressman, kahapon, nag-cover ka sa Villamor Air Base, kung saan dinetain ang dating Pangulong Duterte. At kamusta ang atmosphere doon? Pops J, medyo tense, lalo na nung paggabi kasi lalong dumadami na yung mga tao and nagka-energy din sila nung maghahating gabi na nung dumating si VP Sara Duterte nung sinubukan niya rin makapasok sa loob ng Villamor. And hindi nawalan ng energy itong mga supporters ni Duterte and patuloy nga nilang kinakantsawan yung gobyerno at inaasahan daw nila na sa mga susunod na araw mapapalaya o may babalik daw sa Pilipinas ang dating Pangulo. Nako, na-imagine ko yung emotional na reaksyon ng mga tao ron. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes.